Good morning mga master. Ngayon ay maaga tayo at nagkakape dahil may pupuntahan tayo ngayon na kliyente sa Porac, Pampanga, kaya nag-ready tayo ngayon. At kailangan dala-dala ko yung inhaler na yan dahil yan lang ang kakapi ko pagka umatake ang aking sinus. At yan ang aking isang set ng bag. Nandiyan na lahat ng tulong. At syempre hindi tayo magmumotor ngayon dahil may bagyo. So nag-rent tayo ng sasakyan para may panlaban tayo sa bagyo kung sakali umulan sa ating biyahe, hindi tayo mabasa. At syempre para komportable tayo sa ating biyahe. Ayan na ang aking tools, nasa likod na. At maya maya aalis na tayo, okay? So ayan, nasa biyahe na tayo. Nabaybay na namin yung kalsada papunta sa Porac, Pampanga. At dahil mabilis ang biyahe, nakarating agad tayo sa Angeles, Pampanga. Ayan ang mga giant lantern. At isa pang dire-diretso yan, malapit na tayo sa Porac, makakadaan tayo sa tinatawag nilang Mega Dike. Pero bago kami makarating sa aming destinasyon ay nag-almusal muna kami syempre para kahit paano may lakas tayo sa troubleshooting at makapag-isip tayo ng maayos, kasi mahirap ang walang almusal at hindi ka makakapag-troubleshoot ng tama. Isa yan sa mga natutunan ko nung ako'y nasa company pa, ang mag-almusal bago magtrabaho, dahil pag hindi ka nakapag-almusal hindi ka makapag-troubleshoot ng maayos, mawawalan ka ng focus sa pag-troubleshoot, or either magiging mainitin ang ulo mo pagka hindi ka nakakain ng maayos. So importante yun, bago magtrabaho almusal at meron kang tamang pahinga. Shoutout pala sa mga master ko na kung bakit ako naging technician ngayon, sila Master Henry Tihita. At ito na pala tayo sa ating destinasyon sa RDF. At syempre kailangan natin mag-iwan ng ID sa guard at ipacheck ang ating sasakyan para ma-check kung ano yung mga dala natin, ang ating mga tools. Bababa ako dyan para magbigay ng ID sa guard. At nandito na nga tayo sa mismong unit, no? Thermo King yan. Hindi ko na rin na-videohan kung paano namin troubleshoot yan. Pero ang concern ng ating client bago tayo pumunta ay walang power yung unit at hindi nag-energize yung mga pan motor niya, yung compressor, mga evaporator, hindi gumagana. So meaning hindi talaga gumagana dahil sa assessment namin nakita namin na ayan, ang kanilang relay ay sunog na. Maaari dahil sa fluctuation ng kuryente nila. Yan, ang kanyang pacing relay ang sunog at ang ibang relay ay sunog din. So ang ginawa namin, pinalta namin yan at nilinis muna namin yung mga terminal na yan. MP3000 nga pala to, no? Thermo King MP3000. Sa mga master ko dyan, alam nyo na yan kung ano yan. So ang ginawa namin dyan, nilinis muna namin yung mga terminal ng relay. At tinitingnan namin kung ano pa ang mga possible na pwedeng maging problema kung bakit siya nagkaganyan, nasusunugan siya ng relay. So hinihintay ko lang dyan yung parts na pamalit dyan at tinotroubleshoot ko pa kung meron pang mga naging grounded or else napapalitan. So ayan, yung mga relay niya may palitin na talagang hindi na siya pwede at unsafe na gamitin. Makikita yung sunog din yung mga terminals niya dahil siguro lumuwag na or sa fluctuation, malamang sa malamang. At ito na yung mga pamalit natin, no? Yung mga brand new natin na relay. Isasalpak natin yan dyan mamaya sa pinaka-terminal, pero lilinisin muna natin. Sisiguraduhin natin na po pwede pa, or kung hindi na pwede at hindi na kayang salpakan ng relay, di palitan na rin natin ng relay board. Pero sa status niyan pwede pa yan, magagamit pa yan at pwede pang salpakan ng panibagong relay at brand new relay. So ayan, yung gamit nila, naka-transformer pa yan, no? Yan na. At start up na tayo. Kita nyo naman, nagkaroon na ng power na pumasok sa ating relay board. Okay? Ngayon, i-check na lang natin yan kung tama magiging sequence ng ilaw nyan or magiging sequence ng supply papunta sa ating mga relay, kung magiging tama ba or magiging normal ang magiging operation yan. So observe muna tayo bago natin to bitawan dahil meron pa tayong i-check na mga dalawang unit. So itong inuna natin dahil ito loaded to, may laman tong mga karne. Upon checking, upon observation, okay naman, nagnormal na. Ayan na, nagnormal, kita naman yung ilaw, green. Nagnormal na yung operation, gumana na lahat. Ayan, pumalo na yung compressor, umandar na lang yung condenser fan. Meaning back to normal operation na ulit ang ating unit.
Ang kagandahan nito, hindi na sila nagpalit ng relay board dahil relay lang ang sira nito. Ayun lang, maraming salamat sa mga nanonood ng video ko. Sana may natutunan kayo kahit papaano. God bless mga master.